Ito po, meron naman po tayong ginawang computation dito at sigurado po na ito po ay inyong magugustuhan. Ito talaga ay talagang pinakamababang computation na so far na aking ginawa. No? At ang mga gamit po dyan ay TV, electric fan, mga ilaw po, ayan, sa CR, sala, room, kusina. Tapos meron tayong charger dito. At mamaya po, i-explain ko po sa inyo, makagamit po kayo dito ng rice cooker. Ito po ay budget na setup lang. Sa ating TV po, ito ay maliit lang, 50 watts lang po yan. Tapos sa ating electric fan, meron tayong 50 watts. Pinakamababa ata is 30 watts or 20. Tapos sa ilaw natin, meron naman tayong mabibiling ilaw na 10 watts or 5 watts. Ayan po yung mga ilaw niya, mababa lang. Ang ating pong overall total sa mga gamit po na ito, yung mga basic na gamit natin na yan ay 150 watts at gagamitin ho natin to sa 16 hours. Actually, mas higit pa kasi ito pong mga ilaw na to ay gagamitin lang naman natin sa gabi. Tapos itong sa CR, minsan lang naman. Ang madalas gamitin natin dito ay itong electric fan. Kasi kapag mainit or itong ating TV. Kasi kung tayo po ay manonood ng mga pelikula or balita or drama. Tapos, ginawa ko pong standard yung computation na to. Guys, kung hindi nyo pa po napanood yung aking mga videos about sa pag-compute, panoorin nyo po. Meron ako mga previous video na computation. Diyan po ay makakapag-budget kayo. Ayan po siya. Ayan. Panoorin nyo po. Nakagawa na po ako. Marami na yan. Tapos ito nga po yung pinaka-latest natin so far ay itong pinaka-mababa na gagawin kong computation sa mga gamit na to. Ayun, so continuous tayo. Yun nga po, sa mga gamit na to, nakakuha tayo ng overall total power na 150 watts. Tapos, gagamitin natin yan sa 16 hours. Kaya naman mayroon tayong power consumption a day na 2,400 watts. Ito po ay estimation lang. Kasi kagaya nga ng sinabi ko, itong mga gamit natin na to ay hindi naman continuous natin gagamitin yan. Kumbaga, paminsan-minsan lang. Pero ang computation po na to ay ginawa natin para sa standard computation. Kaya naman itong ating power consumption a day ay 2,400 watts. Pwede pong mabawasan yan. Mas maganda na yung sobra, wag lang kulang. Ngayon, ang battery po na gagamitin natin dito ay isang piraso lang na battery. At ang kanyang ampere po ay 100 Ah na battery, 12 volts. Isang piraso lang po yan. Doon sa isang battery, meron tayong total watts dyan na 1,200 watts. Which is, pasok na pasok po tayo doon sa ating battery rolls no, na 1,200 dito sa kalahati ng ating power consumption. Yan po yung ating battery rolls na at least malagpasan natin ng kalahati itong ating power consumption a day na 2,400 watts, which is ito na po yung kanyang kalahati, 1,200, at yung ating battery, ang ating pong wattage ay 1,200 watts. Pasok na pasok po sa ating battery rolls. Dito naman sa panel, ang gagamitin po natin ditong panel, actually pinag-aralan ko kung alin ang pwede dito. Yun sana yung yung 590 watts. Kaso medyo tataas yung ating presyo dito. Kagandahan lang sana nun, mataas yung ating wattage dun sa 590 watts na isang panel. Para po hindi tumaas ang ating budget, ang ginawa ko dito ay dalawang panel na lang na 200 watts, rated 200 watts. Tapos meron siyang VOC na 24.8 volts. Mamaya po ipapakita ko sa inyo yan. Nandito naman nakalista na yan. Nakaabang na yan. Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga gamit na ating gagamitin. Tapos i-order nyo lang po ito guys. Kayo nang bahala. No? I-share ko lang to sa inyo. At kung pasok sa inyo to ay pwede nyo pong orderin yan. So balik tayo dito sa ating solar panel. Nagamit tayo ng dalawang panel na 200 watts. Tapos meron pa tayong mga less factor dyan. Panoorin nyo po yung ating previous video about some solar computation. Makukuha nyo po kung paano nakuha itong ating less factor. Pati dun sa ating battery rules. Yan, pati itong ating usage hours. So ayun na nga. No? So sa dalawang panel na to na rated 200 watts less factor ay magpo-produce siya ng 320 watts. Yan yung pinaka-final total watts niya, less factor. Mag-generate po niya ng charge sa loob ng 8 hours. Standard pa rin tayo. Ang kanyang generation charge a day sa dalawang panel na to na may 200 rated watts less factor. 320. Final total watts less factor ay 2,560 watts po ang kanyang mag-generate sa ating dalawang panel na to. Itong panel na to ay hindi naman mag-generate yan ng 200 watts talaga. Kaya meron tayong less factor dyan. 2,560 watts. Ibig sabihin, itong ating solar panel ay pasok na pasok doon sa ating power consumption a day. Ito po, 2,400 watts. Ito lang naman yung kailangan natin habulin, yung ating power consumption a day sa ating mga device. Tapos, ito na yung ating sa dalawang panel na tapatan na natin. Sumobra pa yung ating solar panel generation charge a day. So, meron tayong 2,560 against dito sa ating 2,400 na power consumption a day. Meron pa tayong natira dito sa ating pinaka-generation charge ng ating panel na 1,360. Yan, ay idadagdag na lang natin yan dito sa ating kakulangan ng battery. No? Mapupunuan na ng ating panel yung kakulangan ng ating battery, which is may kulang tayo na 1,200 watts. Ngayon, kung may budget kayo, pwede namang dagdagan yan, gawin yung dalawang battery. Kaso, mahal talaga yung battery. So, kung dalawang battery po yan, hindi na tayo mag-aalala. Hindi na mabibitin tayo dito sa ating power consumption a day. Kasi,
sapat na yung ating battery. So, dahil nga ito po ay budget lang gagawin natin, isang battery lang po yan. At least yung ating battery rolls na ang sabi dito, capacity at least 50% above sa total power consumption a day. Yun nga, ito yung ating power consumption a day at ang kalahati po niyan ay 1,200 watts. At ito na yung ating battery. Meron tayong isang battery na 12 volts tapos 100 Ah. Ang kanyang wattage po niyan pag kinumpit niyo po ay 1,200 watts, which is ito po yung kalahati ng ating power consumption a day. Pasok na pasok tayo sa ating battery rolls. Kaya itong setup na po natin na to ay pwede na. Kung may budget kayo, pwede kayong mag-add po dyan. Walang problema yan. Ngayon, magkano po bang inabot niyan? Papakita ko po sa inyo. Itong ating inverter, nandito naman nakalagay yung presyo. Gagamit po tayo dito ng inverter na 12 volts, 8,000 watts at ang kanyang continuous watts po ay 1,000 watts. No? Ibig sabihin, pwede po tayong gumamit dito ng rice cooker. Ang rice cooker naman po ay matagal na yung 30 minutes na gamit natin. Bili lang kayo yung maliit na rice cooker, yung tag 500 watts or 1,000 watts. Pwede po yun. Okay, so ito, merong LCD to. Papakita ko po sa inyo yung ating inverter. Okay, ang kanyang presyo po ay 2,530. Tapos ito namang ating battery. Meron tayong 12 volts na 100 Ah. Ang kanyang price po ay 6,500. Ito lang talaga yung mahal sa ating solar system, no? Kapag may setup tayo, battery at saka itong panel. Tapos gagamit tayo dito ng solar charge controller, 20 ampere. Yung input volts po niya from panel ay 41 volts. So, ang gagawin po natin dito sa ating setup na to ay nakaparallel po tayo. Ito yung ating setup. Kasi kapag i-series natin ay 48 volts na siya. Hindi siya pwede dito sa ating napiling charge controller na ang kanyang maximum input volts ay 41 volts. Ito po kasi ay 48 volts na. So dito na lang tayo sa parallel mode. Meron tayong 24 volts, nakaparallel, 24 pa rin yan. Tapos yung itong ating panel, ang pinili ko po dito ay dalawang 200 watts na dual glass. Ibig sabihin po niyan, nag-generate po ng charge yung ilalim at saka ibabaw. Mamaya po ipapakita ko sa inyo yung panel na to. Dalawa po yan at ang isa po ay 3,865. Kaya naman meron tayong 7,730. Okay, ayan yung mga breaker. So hindi ko na iisa-isahin. Gagamit din tayo dito ng transfer switch. No? Tsaka para formal, meron na rin tayong breaker box dyan na 18 ways. Tapos connector, ayan. Ang inabot po ng ating presyo, ayan, 23,621. Ngayon, chinik ko na yung Lazada shipping yan guys, no? Shipping po ng ating Lazada ay 1,200. Kaya naman, kung meron po kayong 24,821, ayan po yung pinaka grand total niya, makakapag-setup na po kayo ng ganito. Kung kayo po ay marunong mag-install. Ngayon, kung hindi po kayo marunong mag-install, ayan, doon tayo mag-a-add ng installation charge. Kung kayo po ay taga Sibuyan, Island Romblon, ito guys, kung nanonood po ang mga taga Sibuyan, shoutout po sa mga taga Sibuyan, laging brownout po dyan, kaya naisipan ko maglagay ng solar system sa aking bahay. Papakita ko rin po sa inyo yung aking setup. Yan, sa ating pong isla, ay meron po tayong forwarding shipping, no? Bukod pa dito kay Lazada. At ang estimation ko po dyan ay 2,000. Pero sige, bago yon, pasukan muna natin to ng installation charge yung mga taga Maynila, no? Yung hindi na nagbabayad ng another fee dito sa forwarding kasi yung sa amin tatawid pa ng dagat. Ngayon, kung ako ang mag-i-install niyan guys, sisingilin ko kayo ng 5,000. Kung sisingilin ko kayo ng 5,000, aabot siya ng 29,821. Sabihin na natin 30,000 po yan. 30,000 yung ang ating pong setup na yan. Budgetan niyo po ng 30,000. So, ibig sabihin, dun sa 30,000 po na yan ay meron na ho kayong solar sa inyong mga bahay na gagamitin. At ang inyo pong magagamit ay ito. At possible po, magagamit niyo po yan 24 hours. 24 hours. Kinuha ko po itong 16 hours kasi meron ho tayong sleep time dyan na 8 hours. 24 yung ating one day. Meron po tayong 24 oras. Tapos siyempre matutulog po tayo. 8 hours kaya 16 hours po ang ating usage hours dito. Ayan. Nag-use ko na po para at least makuha nyo. Yan lang po. So ito, kung meron kayong 30,000 sa ating setup na to, ay magkakaroon na po kayo ng solar sa inyong kabahayan. Ngayon, doon naman sa probinsya ng Romblon, yun nga, yung ating forwarding, nilagay ko na dito, meron tayong estimation dyan na 2,000. Yan, kung gusto nyo namang mag-install, kung kaya nyo naman, ay okay po yun, mas maganda, para at least makatipid kayo. Yan, yun nga, nag-add tayo ng 2,000 doon sa mga taga-Romblon sa forwarding, kaya naman umabot siya ng 31,821. Ayan. 31,821. Sabihin na natin mag-budget po kayo dyan ng 32,000. 32,000. Yung 32,000 na yan guys ay sureball naman yan na magagamit nyo po yan ng matagal. Makakatipid kayo sa kuryente.
Ayan. So, yun. Itong mga gamit na to, check na ko natin kung anong mga gamit po ba yan. Yan po ba ay maganda. Actually, pinagtyagaan kong piliin tong mga to. Yung mga gamit na yan. Ito, inverter, battery. Tinignan ko yung mga reviews at ang mga reviews po niyan ay magaganda. Dagdag ko lang po pala ito. No? Kung gusto niyo lang mag-upgrade lang naman, kasi itong ating battery ay isa lang. Kung gusto niyo i-add po yan, sige, para makita niyo po asan yung battery natin dito. Ito yung ating battery, meron 6,500. Ito na yung ating total, no? Tanggalin muna natin itong forwarding. Unahin muna natin yung mga taga-syudad na hindi na kailangan ng shipping additional. Ayun nga, no? 29,821. So, dagdagan natin ng isang battery. Asan na yun? Isang battery natin. Ito. Pag ginawa ko po dalawa yan, tingnan natin dito. Ayun, umabot siya ng 36,321. Kung wala yung installation charge, 31,321. So, kaya pa rin. Kung may installation charge, bahala na po kayo. Kayong maghanap ng taga-install po ninyo ng inyong mga gamit. 36,000. Pasok pa rin sa budget, no? 36,321. Ngayon, kung taga Sibuyan Island, 2,000 sa ating shipping, madadagdagan pa yun. Kasi 500 po yung isang battery. So, 2,500. Ayan, 2,500. Naging 38,000. Tumaas. Ayan, kung may budget po kayo, ganyan po ang mangyayari. 38,000 yung setup na yan sa mga taga-Sibuyan. Pero kung kayo po ay syudad, 36,000. Kaya naman, ang computation ko po dyan ay isang battery lang talaga. Pang budget-budget lang. Kaya naman po ng isang battery yan. Hindi naman kasi sabay-sabay na gagamitin yan. So, balik tayo dito. Check na natin to, yung ating mga equipment, no? Unahin ko muna itong inverter. Ito po ay ilalagay ko sa description para pag-click nyo po ay dadalhin na kayo dun mismo sa ating online seller, no? So, click ko to. Unahin mo natin yung inverter. Ayan po. Yung gagamitin po natin inverter dito ay Joxing, no? At ang kanyang volts po ay 12 volts. At yung kanyang output ay 220 volts. DC 12 volts to 20 volts. Nakalagay naman po dito yung ilang watts. Ayan. Ugaliin nyo pong i-check, no? Kung ilang watts. Kasi may iba-ibang variation yan. Ito kagaya nito. 6,000 watts. Pag dito naman, yan. 8,000 watts. Pag dito naman. Pag-click nyo kasi, or sa cellphone, kung gamit po ninyo ay cellphone, makikita nyo naman po yan. So, ang gagamitin po natin dito ay 8,000 watts at may continuous power siya na 1,000 watts. Okay, so i-check natin yung iba. Ito yung ating battery. Click nyo yan po yan. Ayan po yung ating battery. 6,500. Totoong presyo po yan, guys. No? Hindi natin minimegas-megas ang mga presyo dito. Tapos yung delivery natin, ayan, 497.20. Ayan, sa Lazada po yan. Kasi yung binigay kong presyo po dito ay kung ano lang yung nag-view, hindi ko na inad yung Lazada shipping. Ito yung ating battery. Ayan po. Ang kanyang shipping pala ay 497. Medyo malaki-laki kasi itong battery na to. Okay, itong Joxing, ang kagandahan dito ay, ayun, wala siyang shipping fee. Tsaka may magagandang review dyan. Meron pong magagandang review yan sa Joxing brand. Okay, balik tayo sa charge controller. Ayan. Ang ating charge controller po ay Joxing brand din, no? Joxing. Ayan. 349. 20 ampere. Ayan, makikita nyo naman po. Pag clinic nyo dito yan, iba natin, ampere. Kailangan na natin 20 ampere. Ayan. Tapos free shipping. Wow. Ayos. May mga review din yan. Ayan. Maganda yung review ng Joxing. Okay. Tapos, ito yung ating panel, no? Check natin yung panel. Ang panel po, Jinko. Nakagamit na po ako nito, dual glass. Ang sekreto po, pag in-install nyo po ito ay kailangan, ano po, naka-elevate siya. Kasi yung ibabaw at saka ilalim, pati ilalim po pala ay nag-charge po yan. Yan, may mga magagandang review. Meron din akong mga review yan, kaya lang gamit ko po doon ay 590 watts. Ito po ay 200 watts. Ayan yung kanyang MPP, 19.69 volts, tapos 10.21 ampere. Ito yung kanyang BOC, 2408, at ang kanya namang BMP ay 19.69 volts, tapos 200 watts. Ayan yung sukat niya. Ayan po. Okay, so dito naman tayo sa ating breaker. Ayan, breaker 10 ampere. Nakagamit na rin ako ng mga breaker na to. 10 ampere yan guys, no? Nakikita niyo po, 10 ampere. Ayan. Tapos, i-shoot nyo na lang po ito sa, sa pag gusto nyo umorder. Ayan, 125 ampere. Ayan yung price. Tapos, standard delivery. Nakagamit na rin po ako yan. Tapos, yan, mga breaker. Click nyo lang guys, no? Lalabas yan dyan, no? At saka pag-click nyo, yun na yung lalabas. Kung ano yung nakalagay ko rito, na ampere, yun na yun. Sa pieces lang. Kagaya nitong clamp na to. 2 pieces po yan. Click natin. Ang lalabas dyan ay, ayun, wala. Wala kasi siyang stock. Pero magkakaroon ng stock yan. Abangan nyo na lang guys. Or, maghanap na lang po kayo ng iba. Ang sukat po ng ating panel ay 3M, no? 3M. Yung ating panel. Nasaan na yung ating panel dito? 3 cm. Ayan, yung kapal. 3 cm. Ito guys, yung kapal dito yan.
Bigyan natin, ayan na po. Yung kapal niya, 3 cm. So, itong ating napiling connector ay pang 3 cm po yan. Mid clamp, yan. Tapos, ganun din yung ating, ito. Check natin ito, bakit nagdalawa yung mid clamp natin. Ito naman yung pinaka end clamp. End clamp pala ito, hindi mid. Sorry. End clamp, yan. End clamp. Ito yung kanyang end clamp. Sa magkabilang dulo po ito ng ating panel. Ayan po, yung end clamp, ito sa dulo, tapos mid clamp sa gitna. Okay, so yun. Nakagamit na rin po ako niyan. Tapos ito, yung ating, tawag dito, yung reel, no? Yung pagpapatungan ng ating panel. Aluminum. Pwede po kayong bumili nito, pwede rin hindi. Bili na lang kayo ng bakal kung gusto niyo po, at mag-improvise na lang kayo. Kasi ang isa po nito ay 512. So, kailangan natin dalawa. 512, ayan po. 512. So, dalawa, 1,024. Pero tingin ko makakatipid kayo rito. Yung shipping niya, saan yung shipping? Ay, wala kasi out of stock eh. Hindi na malabas. Tapos may nakalimutan ako dito guys na yung ating battery wire. Di bali, i-add ko na lang po yan. Meron po tayong gagamiting battery wire dyan. Kung gusto niyo po bumili sa local market, pwede naman sa ating battery wire. Okay, so yun. Ito yung ating total. Yan po. 29,821 para sa taga-syudad. Para sa mga taga-probinsya naman na mayroong mga forwarding, 2,000 yung ating forwarding. Kaya naman meron tayong 31,821. Ayan po. So, sana ay nagustuhan niyo po ang setup na to. At kung ito po ay nagustuhan, paki-like naman at paki-share na rin po para nang sa ganun ay mapanood po ng iba. No? Tapos kung bago ka pa lang po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share at mag-subscribe.